Hello people! Ito yung lunch kanina. Ito ay spinach or sabanak sa kanila. Madali lang naman tong lutuin. Ang matagal lang nito yung paghihimay nito. Kung 30 pieces na spinach ang bibilhin nyo, 30 pieces din na plastic yung meron kayo sa bahay. Kasi iisa-isahin nila yan ilagay sa plastic. Iwan ko ba kung bakit. Dito sa mga amo ko, yung kinakain nila pagka ganitong dish ay yung dahon lang. So yung tangkay, nasayangan ako kaya kinikip ko yun para naman sa amin ni Belle kung magsabaw kami ng manok, merong pang sahog. Masarap yung tangkay ng spinach ha. Mas masarap pa yan sa kangkong. Yung mga tangkay na yun, pwede nyo rin gisahin yun sa bawang, sibuyas, tapos maglagay lang kayo ng oyster sauce and sesame oil. Masarap na yun. After ko nag-almusal, ito na yung inasikaso ko kasi nga medyo matagal talaga to dahil isa-isahin mo yung dahon. And maano yan siya, mabuhangin pa. So kailangan talaga after niyan hugasang mabuti. So para mahugasang mabuti, ganyan yung ginagawa ko sa aming sink. Nilagyan ko yan siya ng sufra and nalagyan natin yan ng vinegar para sure na kung mayroong mga mikrobyo dyan mamamatay. Magkasing kapareho lang to ng mulukia or saluyot na niluluto ko yung walang sabaw. At dahil sa mabuhangin yan, kasi kasama pa yung mga ugat-ugat dyan pagka bibilhin, kailangan talagang banlawan mga 4 o 5 beses yan. Kailangan ipa-dry ito, so gamit natin yung vegetable spinner para matanggal yung mga excess na water. Kung walang ganito, dapat mas earlyhan pa. Dati, wala kaming ganito. Yung ginagawa ko, gabi pa lang ay nasikaso ko na to. Kasi nga masyado tong matubig. Aapaw to sa mga dahon kung hindi mo siya i-drain ng maaga. So, kailangan gagamit talaga ng vegetable spinner. Ganito lang kadali lutuin yan. Nagisa lang tayo dyan ng maraming bawang and then gumamit ako ng mga 1/4 yun na kilo ng ground beef, isang plates. And ipa-brown lang natin yung ground beef. Saka natin ilagay yung chopped coriander leaves na fresh. Sa pampalasa niyan, black pepper powder, asin, naglagay tayo ng coriander powder. And unti-unti natin ilagay yung dahon ng spinach para magkasya dyan sa lutuan. Konti lang yan pagka maluto na, medyo marami lang yan tingnan kasi nga fresh pa yung dahon. Isa din to sa mga healthy food nila dito. Tapos i-prepare nila yan with plain yogurt, may lemon pa yan na papatakan nila, tapos meron pa yung fried bread na Arabic bread. Pagka iimpis na yan, saka natin i-add yung iba hanggang sa matapos na tayo at maubos na yun. And pagka ganito na siya, kailangan tikman natin, adjust na yung lasa. Tingnan nyo yung sabaw dyan, medyo madami-dami pa yan ha. Kailangan kasi may sabaw siya pero hindi masyadong maraming sabaw. Diba magkapareho lang sila doon sa mulukian na niluto ko yung walang sabaw. Yun naman ay chicken yung gamit pero pareho lang tong way na to. Ground beef lang yung ginamit natin dito. And yung sauce nito, meron pa yung sauce. Gumamit tayo ng plain yogurt. Depende yan kung maraming kakain. Siyempre, damihan nyo ng sauce. Sa pampalasa niya, naglagay tayo ng asin at garlic na fresh. At dahil sa may pasok ngayon, mas gusto ko yung mga ganitong days na may pasok yung mga bata. Dahil late kaming kakain, medyo mahaba yung oras ko ng luto. After na mix yan, ibalik muna natin yan sa fridge para mamaya malamig siya pagka isi-serve. Bukod doon sa yogurt sauce, meron pa yung fried bread na kasama. At nagsaing na rin ako, ang kanin nila nitong dish na to ay itong shayriya rice. Mainit pa yung kanin nung dumating yung mga estudyante dahil hindi ko inerlihan yung pagluto ng kanin. Gusto nila yan fresh yung kanin. Tapos, dumating na yung mga estudyante kaya naghahain na rin kami ni Belle. Ito na rin yung aming pagkain ni Belle kasi nga kumakain din kami nito. Masarap din yan na mayroong bagoong. Si Belle nung kanina ay sinawsaw niya yan sa bagoong. Ako naman yung yogurt. Masarap din tong food na to. Isa din to sa pagkain nila dito na healthy at nagugustuhan ko. Spinach, yogurt, ganyan naman siya kakainin. Fried bread.
Maglalandi yan. Bakit? Sabi ng pusa, huwag kang may alam. Ikaw lang ba pwedeng maglandi? Hindi na siyang landi eh. Wala siyang anak si Putol. Ay, paano ko nakikita si Putol? Baka mga bagong pusa na yan, no? Gusto natin siyang mabuhay ni Putol. Sinili talagang din na natin nakita.